Bolero? Gusto mo lang makikain dito eh. Pang-aasar ko sa kanya. Oo naman. Kung papayag ka nga, gusto ko na dito na tumira para lagi mo ako ipagluto. Tumatawang sagot nito sa akin. Nakakatawa. Sabi ko sa kanya sabay irap. Kinurot naman niya ang pisngi ko kaya lalong sumama ang tingin ko sa kanya. Aray! Sagaw ko sa kanya. Mabilis niyang binuhat ang dalawang bata sabay takbong pababa. Ako na may naiwan na hindi makapaniwala sa kanya habang nangangamatis ang mukha ko sa galit. Pinakalma ko ang sarili ko dahil alam ko naman na nagbibiro lang ito. Napuno ng halakhak ang hapagkainan namin dahil masaya kami nagkukwentuhan. Jeff, dito ka muna. Mag-aayos lang ako para makaalis na tayo. Sabi ko sa kanya. Sonny, kahit hindi ka na mag-ayos maganda ka na. Baka kasi dumami pa ang kaagaw ko sa'yo. Pabirong sabi niya. Tumigil ka na. Habang tumatagal pa-corny na ng pa-corny. Wala naman kayong maisan. Sabi ko sa kanya. Tawa lang ang isinagot niya sa akin. Binilisan ko ang pag-aayos dahil ayoko na maghintay na naman siya sa akin ng matagal. Dadaan pa kasi ako sa shop bago dumiretso sa mall. Pagkababa ko ay inaya ko na siyang umalis. Alis na po tayo. Saad ko dito. Tumayo naman ito at sumunod sa akin. Pumasok kami sa kotse niya at habang nasa biyahe kami, nag-uusap naman kami. Dumaan muna kami sa Griffins dahil may nakalimutan siya kahapon doon. Bumaba kami at pumasok sa kanya-kanya naming pakay. Pagkatapos kong ibilin sa mga staff ko ang mga dapat gawin ay lumabas na ako. Sakto lang ang labas ko dahil palabas na rin ito sa restaurant nila at may dala siyang malaking kahon. Here's your dress for Resident's wedding. You know naman that you're one of the bridesmaid. Nakangiting saad niya sa akin. Oo, abay pala ako sa kasal. Pero bago iyon, magtatrabaho muna ako. Kailangan ko kasing i-check kung maayos ba ang cake. Dahil alam naman natin na special day nila iyon. Kaya kahit hindi ganoon ka-perfect, ay napakalapit sa perfect, di ba? Gusto kong ibigay ang best ko para sa special day nila. Sabi ko sa kanya, okay, susunduin na lang kita para sabay na tayong pumunta dahil ako naman ang partner mo doon. Malawak na ngiti nito. Nakarating na kami sa mall at nagsimula na akong mamili ng mga kailangan ko. Nang matapos na kami sa baking store, ay dumiretso kami sa department store. Gusto ko kasi bumili ng regalo para sa kanila. Hindi man ganoon kamahal pero alam ko na matutuwa si Celine. Pagkatapos kong makapili ng regalo ay pumunta ako sa mga stiletto. Naghahanap kasi ako ng ibabagay ko sa suot kong dress. Nang may nakita na ako, kukunin ko na sana nang may humila rin sa hawak ko na stiletto. Excuse me, miss. Ako yung naunang dumampot. Sabi ko sa kanya. I don't care. I want this. And it doesn't matter kung sinong naunang dumampot. Mas mahalaga kung sino ang kaya magbayad at maka-afford. Taas kilay na sabi nito. Ganun ba, miss? Okay, sayo na. Hindi ko naman kasi ugaling makiagaw. Sabay ngiti ko sa kanya. Nakita ko ang inis sa mukha nito. Pero bakit parang pamilyar sa akin ang babaeng ito? Parang nakita ko na siya. Pinaubaya ko na lang yung stiletto na nagustuhan ko at naghanap na lang ako ng iba. Matara itong umalis sa harapan ko. Ay, maganda sana pero masama na maugali. Sabi ko habang napabuntong hininga na lang sa kanya. Pumunta na ako sa cashier para magbayad. Pagkatapos ko magbayad ay pinuntahan ko na si Jeff sa men's section dahil may binili din ito. Habang naglalakad ako, narinig ko ang usapan ng ilan sa mga kabataan. Guys, alam niyo ba? Spotted daw dito yung sikat na model. Namimili daw dito. Saad ng isang estudyante. Talaga ba? Tara, puntahan natin at baka pwede tayong magpa-picture. Excited na sabi ng isa nilang kasama. Napaisip naman ako sa narinig ko. Pero dadma ko na lang at wala naman akong interes sa mga ganoong bagay. Natanaw ko si Jeff kaya mabilis akong pumunta sa kinaroroonan niya. May napili ka na ba? Tanong ko sa kanya. Meron na, Sonny. Tara na, magbayad na tayo. Saad niya sa akin. Tumango ako sa kanya at sumunod papunta sa cashier. Nang matapos na kaming mamili, ay umuwi na kami pero bago yun ay dumaan muna kami sa drive-thru para bilhan ang mga bata dahil oras na rin ang uwian. Laging ganito si Jeff, hindi niya nakakalimutan bilhan ng pasalubong ang mga bata. Para din siyang si Miguel dati. Sunny, bakit ganyan ka makatingin? In love ka na ba sa akin? Willing naman ako na magpatitig sa'yo, buong araw. Pang-aasar niya sa akin. Kahit kailan talaga ang corny mo. Sabi ko sa kanya sabay iwas ng tingin. Jeff, thank you kasi napakabuti mo sa akin at sa mga bata. Sabi ko sa kanya sabay yakap. Kaya ko gawin ang lahat, Sunny. Kaya ko rin maghintay kung kailan ka na ready.
Napapasukin ako sa buhay mo. Sa ngayon, hayaan mo lang ako. Sensor na sabi niya. Wala akong maisagot sa kanya kaya niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Friday na ngayon at bukas na ang kasal. Busy na kami lahat sa paggawa ng cakes at iba pang mga desserts. Ganon din si Jeff. Busy na din siya. Ang sabi niya susunduin na lang daw niya ako bukas. Si Tita at si Cherry muna ang mag-aalaga sa kambal bukas at yung dalawa naman magiging flower girl. Maayos ba lahat dito? Tanong ko sa tauhan ko. Opo ate, maayos po. Sagot nila sa akin. Abala ako sa paggawa ng mga flowers na ilalagay sa cake. Ako kasi ang mismong gumawa dahil abala din ang lahat sa mga staff ko. Gabi na kami natapos at bukas ay maaga pa kami. Thank you guys. Magkita na lang tayo bukas sa hotel para may set up natin ng maayos. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Sabi ko sa kanila. Salamat din po ate. Ingat ka sa pag-uwi. Sabi sa akin ng staff ko. Napangiti naman ako dahil nakahanap ako ng mga mababait na staff at higit sa lahat ang sasipag nila. Kayo din, ingat kayo. Sabi ko sa kanila. Naglakad ako pa uwi sa bahay. Pagdating ko ay sinilip ko muna ang dalawang anak ko. Good night mga anak. Mahal na mahal kayo ni mama. Bulong ko sa kanila sabay halik sa noo nila. Pagpasok ko sa kwarto ko ay nagising si tita. Nandito ka na pala anak. Kumain ka na ba? Tanong niya sa akin. Opo, tita. Kasama ko po ang mga staff natin. Ako na po dito, tita. Magpahinga na po kayo. Maraming salamat po. Saan ko sa kanya? Sige anak, labas na ako. Magpahinga ka na rin. Alam ko na pagod ka na. Nakangiting sabi ni tita bago lumabas sa kwarto namin. Naglinis muna ako ng katawan bago tumabi sa mga anak ko. Niyakap ko sila at hinalikan. Minsan, kinukulang ang oras ko sa kanila lalo na kapag madami kaming orders at natataon na may sakit ang staff ko. Nakakaramdam ako ng pagod pero kinakaya ko dahil makita ko lang na malusog ang mga anak ko ay masaya na ako at nawawala ang pagod ko. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog pero ang alam ko ay antok na ako kagabi. Maaga akong nagising ngayon dahil isa-set up muna namin yung cake sa venue. Good morning sa inyo. Nagkape na ba kayo? Tanong ko sa mga kasamahan ko. Hey ganda! Oo, nagkape na kami. Sagot sa akin ng decorator sa venue. Ngumiti naman ako at pumunta na sa table kung saan ilalagay ang cake. Naayos na rin ng staff ko ang ibang mga kailangan. Tanging cake lang ang gagawin ko dahil mamaya sila na ang bahalang mag-ayos ng mga sweets sa katabing table. Nagsimula na kaming pagpatong-patungi ng mga cakes, simula sa malaki hanggang sa pinakamaliit. Inabotin kami ng 2 oras bago matapos. Wow, ang ganda ng cake ate. Manghang sabi ng staff ko. Maganda talaga yan dahil tayong may gawa. Masayang sabi ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin. Iniwan ko na sa mga tauhan ko yung iba mga gawain. Guys, kayo nang baala dito ha. Maraming salamat. Paalam ko sa kanila. Sige po ate, kaya na po namin ito. Sagot naman nila. Binilisan ko ang kilos ko para makauwi na dahil nandoon na daw ang makeup artist namin. May 1 oras na lang ako para mag-ayos. Tapos na daw ayusan ng 2 bata at pinasundo na nila ito. Hey Pumi, pasensya na po kung nag-antay kayo. Tinapos ko lang yung trabaho ko. Paliwanag ko sa kanila. Ano ka ba, ganda? Okay lang, no worries. Maganda ka naman kaya kahit hindi ka masyado mag-ayos, ay sigurado kaming maladyosa ka pa rin. Hindi ka gaya namin na lumalaklak na ng sangkatutak na collagen at glutathione at gumamit na ng skincare products. Wa pa ring effect. Kunwari, malungkot na sabi niya. Kayo talaga? Sabi ko sa kanila. Nang matapos kami ay mabilis ako nagpalit ng damit para bago makarating si Jeff ay ready na ako. Binibilisan ko talaga dahil alam ko na mahuhuli kami. Wow, Momshi, ang ganda mo. How to be you po. Lalo talaga may in-love sa shop sa inyo. Pang-asar na sabi nila. Nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin ay nagulat din ako. Bumagay sa akin ang makeup ko. Totoo nga, gumanda ako. Nanibago ako dahil ngayon lang ako ulit nakapag-ayos. Kylie, dumating na si Jeff. Tawag sa akin ni Tita Nene. Sige po tita, lalabas na po ako. Sagot ko sa kanya. Salamat ulit mga mi. Pasasalamat ko sa mga nag-ayos sa akin. Nang lumabas ako sa kwarto ay nakita ko si Jeff na nakaupo sa sofa namin. Tumayo ito nang makita ko at kitang-kita sa mga mata niya ang paghanga. Tulala pa siya kung hindi ko pa siya tinapik sa braso, hindi pa siya matatauhan. Hi Mr. Griffin, natulala ka na dyan. Mahuli na tayo. Sabi ko sabay pinalitan ko siya ng mga mata. Sunny, pakasalo naman.
Nahulog ang puso ko. Ang ganda mo kasi. Hindi lang maganda kundi napakaganda mo. Papuri niya na may kasamang kakornihan. Ang corny mo po. Saka, mamaya mo na yan gawin dahil ngayon meron na lang tayong 15 minutos. Sabi ko sa kanya. Ito naman hindi na mabiro. Let's go, Sonny. Nakasakay kami ng sasakyan niya nang bigla na naman itong naging corny. Sonny, parang ayaw na kitang ilabas. Itago na lang kaya kita sa bulsa ko. Ang ganda mo kasi. Baka bigla ka nalang magkaroon ng iba pang manliligaw. Hirap na hirap nga akong itaboy yung mga ipis, tapos may dadagdag pa. Pabirong sabi niya. Naku Jeff, tumigil ka na dyan, ang kulit mo. Sabay ko sa kanya dahil para na naman akong kamatis dahil kahit i-deny ko kinikilig ako sa mga banat niya. Nakarating na kami sa simbahan. Sakto at nagsisimula na talaga kaya pinahuli na lang kami ni Jeff sa hanay ng mga bridesmaid at groomsmen. Dumating kami sa Iloilo ng Thursday dahil gusto rin naming mag-ikot-ikot muna sa lugar. Kasabay ko sa flight sa L. Pumunta muna kami sa mall dahil gusto niya daw bumili ng stiletto niya. Samantala habang inaantay ko siya ay nag-iikot-ikot muna ako sa men's section. Baka kasi may mabili din ako. Wala akong tiyagang maghintay sa kanya kung kailan ba siya matatapos. Maliban na lang kung si Kylie siya. Kahit buong araw pa ako maghintay ay okay lang. Namimili ako ng necktie nang may natipuhan ako ay dinampot ko ito. Pero napatigil ako dahil may kasabay akong humila dito. Nagkatinginan kami at dahil hindi na ako kagaya ng dati ay pinaubaya ko na lang sa kanya. Sa tindig pa lang na lalaki ay halatang may ipagmamalaki ito. Simula sa muka hanggang sa pananamit ay malalaman mo na mayaman ito. Sige bro, sa'yo na lang. Sabi ko dito. Thanks bro. Sagot niya, sabay kuha ng necktie. Ako naman ay namili na lang ng iba. Nang makapagbayad ako ipinuntahan ko na sa Al. Nakita ko na nakabusangot ito. Hey, Al. What's the matter? Bakit nakabusangot ka? Tanong ko sa kanya. Hi Miguel. Don't mind me. Naiinis lang ako dun sa girl. Gusto din kasi niyang stiletto na like ko. Maarteng sabi nito. That's fine. You can choose pa naman. Ang dami dito oh. Sabi ko sa kanya sabay tingin sa iba pang mga stiletto. I already have it. Pinubayan na lang niya sa akin. Nakangiting sabi nito sabay pakita sa akin ng stiletto. You should be happy dahil nasa sayo na pala. Kaya smile ka na dyan. After this, let's eat dinner. Sabi ko sa kanya. Ngumiti naman ito. At nang nakapagbayad kami, dumiretso kami sa Italian restaurant para mag-dinner. Habang naglalakad kami ay panay ang kapit niya sa braso ko na ikinainis ko. Al, mauna ka na. May pupuntahan lang ako saglit na kaibigan. You can order food para pagbalik ko ay kakain na tayo. Mabilis lang ito. Paalam ko sa kanya. Okay. Tipid na sagot niya. After our dinner ay bumalik na kami sa hotel dahil maaga pa kami bukas. 9 in the morning ang ceremony kaya maaga ako matutulog ngayon. Good night, Al. Sabi ko sa kanya at papasok na sana ako sa hotel room ko nang nagsalita ito. Miguel, can I sleep here? Please? I don't want to sleep alone. I'm not comfortable. Anya sa akin. Sorry, Al, but I'm tired. I want to sleep now. Please go to your room now and good night. Inaantok na sabi ko. Okay, good night to Miguel. Sabi nito sa akin na may himig ng pagtatampo. 2 beses ko lang siyang hinayaan na matulog sa tabi ko. Noon lasing siya at ayoko nang maulit pa. Ayoko magkasala kay Kylie dahil mahal na mahal ko siya. Kaya gagawin ko ang lahat makita ko lang siya at mapatawad niya ako. Maaga pa lang ay gising na ako. Sinigurado ko na gwapo ako ngayon. Gusto ko na lagi akong presentable sa paningin ng iba. Wala kami kotse kaya antayin na lang namin ang van na susundo sa amin. Magkakatabi lang naman kami ng hotel room. Lumabas na ako at kinatok na si Al. Mabuti at lumabas naman na ito at maganda din sa suot niya. Pero para sa akin ay kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Good morning, Miguel. You're so handsome today. Papuri niya sa akin. You too. You look great. Balik na papuri ko sa kanya. Nang dumating na ang van ay sumakay na kami at bumiyahe na kami papuntang simbahan. Sakto lang ang dating namin. Nakapag-usap muna kami sa mga iba pang bisita na kakilala namin. Kaunting kwentuhan lang bago magsimula ang kasal. Maya-maya nagsimula na ang kasal. Nagsimula na maglakad ang groom at nang nakarating ito sa harapan ay nasa tabi niya na kami. Kitang-kita namin ang kasiyahan sa mga mata niya. Congrats bro. Thanks bro. Kinakabahan ako talaga bro. Sabi nito. Relax bro. Hindi naman siguro magbabagong isip nun.
Pangasar naman ni Paolo. Damn you! Mahinang mura nito sa kaibigan namin kaya napangiti na lang kami. Pinapanood namin ang mga susunod na maglalakad. Bigla ako napatigil dahil habang naglalakad ang mga flower girls ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang dalawang bata na pamilyar sa akin. Ang mga bata na namimiss ko ng sobra. Bakit sila nandito? Tanong ko sa sarili. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanila hanggang sa siniko ako ni Rico na biglang napabaling sa mga naglalakad ang tingin ko. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Nakita ko lang naman ang babae na matagal ko nang gustong makita. Ang pinananabikan ko ng sobra. Walang nagbago sa kanya dahil napakaganda pa rin niya. Pero bigla akong binundol ng kaba sa dibdib nang dumako ang tingin ko sa lalaki na katabi niya. Siya kasi yung lalaki na nakasabay kong bumili ng necktie. Anong relasyon nila at bakit parang ang saya nila? Tanong ko sa sarili ko. Bigla na lang ako naligas nang dumako ang tingin sa akin ni Kylie. Hindi ko malaman kung anong ibig sabihin ng tingin niya sa akin pero isa lang ang sigurado ako. Hindi na yun kagaya ng dati na puno ng pagmamahal. Umiwas ito ng tingin sa akin hanggang sa naghiwalay na sila na lalaki pero bago iyon ay nakita ko na bumulong ito kay Kylie dahilan para mapangiti ito. Naikuyom ko ang dalawa kong paalad. Kumalma lang ako nang tapikin ako ni Rico. Nagsimula na ang kasalan pero ang tingin ko ay nakatutok lang kay Kylie. Baka kasi bigla na lang siya maglaho sa paningin ko. Hindi ko kasi alam kung totoo ba ito o panaginip lang. Pero kung panaginip man ito ay ayoko nang magising pa. Kanina pa napapansin ni Elle na nakatingin si Miguel doon sa babae na nakita niya sa mall. Kaya nakakaramdam na naman siya ng inis doon sa babae. Noong nakaraan pa lang, nakita niya ito ay hindi na talaga niya ito gusto. Mas tumindi ngayon dahil tiningnan ito ni Miguel simula pa kanina. Umanda ka sa akin. Subukan mo lang na agawin si Miguel sa akin. Kakalbuhin kita. Sabi nito sa isip niya. Kahit na naiinis at nababagot, ito ay pinili niya magkunwaring masaya at okay. Alang-alang kay Miguel na ngayon ay natutulala sa babaeng iyon. Nagsimula na ang seremonya. Naunang maglakad ang mga bata, pagkatapos ay ang mga ninong at ninang. Kami ang pinakahuli. Jeff, parang nahihiya ako. Bulong ko sa kanya. Sonny, hindi naman ikaw ay kakasal. Gusto mo ba? Magpakasal na din tayo? Pangasar niya sa akin. Iyan ka na naman. Minsan napapaisip ako kung napasukan ka ba ng hangin. Pakakabag yan. Napaka-corny mo kasi. Kahit hindi mahangin dito, baka liparin ako. Sabi ko sa kanya. Baka nga, Sonny. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko hahayaan. Naliparin ka. Banat niya sa akin. Naku, kuya ang corny mo. Saka ka na magplano kapag sinagot ka na ni ate. Biro sa kanya ng pinsan niya. Bigla naman ito sumimangot. Kami na susunod na maglalakad. Madami nakatingin sa amin, kaya medyo naiilang ako. Pero hindi naman ako pwede na yumuko, kaya nirelax ko lang ang sarili ko. Tuloy-tuloy lang ang lakad namin ni Jeff, at kung ako'y kabado, itong isang ito'y todo talaga ang ngiti niya. Kabado ako dahil alam nila na nililigawan ako ni Jeff. Nandito rin kasi ang buong angka nila. Nang tumingin ako sa harapan, para akong nakakita ng multo. Humigpit ang hawak ko sa braso ni Jeff. It's been 2 years simula nang huli ko siyang nakita. Walang nagbago sa kanya. Napakagwapo pa rin niya. Nakatingin ito sa akin kaya umiwas ako ng tingin sa kanya. Ayoko na ipakita sa kanya na may epekto pa rin siya sa akin dahil wala na. Kailangan ko siyang iwasan dahil yun naman din ang gusto niya. Hindi nga niya ako ipinaglaban noon. Kanina pa ako hindi mapakali dahil alam ko na may nakatingin sa akin. Ayokong tumingin sa paligid dahil hindi ko gustong alamin na siya nakatingin sa akin. Hindi ko na gustong makita ang mukha niya. Natapos ng seremonya ay tinawag na kami para sa pictorial kasama ang newlywed. Kaya pinuntahan ako ni Jeff at sabay kaming pumunta sa harapan. Sunny, tara na. Saan niya sabay hila sa akin papunta sa harapan. Nagpa-picture ang lahat. Tapos kami ni Jeff kasama ang groom at bride. Sunod naman ay isinali na namin ang dalawang bata. Kinarga niya si Blair habang nakatayo naman si Faye. 1, 2, 3, smile! Saad sa amin ng photographer. Nagpicture din kaming 4. Kung titingnan isa kaming buong pamilya na masaya. Sayang dahil wala ang kambal. Maganda siguro ang kuha kung kumpleto kami. Aalis na sana ako nang biglang sabihin ni Jeff sa photographer na kunan kaming dalawa. Dude, pwede mo ba kaming kunan ng ilang shots? Tanong niya dito. Sure, chef.
Sagot naman ito. Naghiyawan naman ang mga pinsan niya. Tinutukso talaga nila ito. Ang loko naman ay tuwang-tuwa din. Nang mapadako ang tingin ko sa kinaroroonan nila Chef Rico ay nakita ko ang talim ng tingin ni Miguel kay Jeff. Bahagya pang gumalaw ang panga nito. Halatang galit ito. Pero sa ano naman dahilan? Nakita ko namang napairap sa akin yung babae na kasama niya. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Ito pala yung model na nauugnay sa kanya sa US. Elle ang pangalan niya at sikat na model. Siya din yung babae na kaagaw ko sa stiletto noong nakaraang araw. Hinayaan ko na lang siya. Bahala siya. Sasakit din ang mata niya sa kakataray at irap sa akin. Natapos na ang picture taking kaya ang lahat ay pumunta na sa venue ng reception. Ang saya ko dahil nakita ko ang gawa kong cake. So far maganda naman ang outcome at nagustuhan naman ni Celine at Brian. Kylie, thank you for making our wedding cake. Super ganda. Masayang sabi niya. Thank you din kasi sa akin mo napiling magpagawa. Sabi ko naman sa kanya. Suki na kasi kami. Sige, maiwan ko muna kayo. Enjoy lang kayo dito at huwag ka mahihiya. Sabi niya bago umalis para mapuntahan ang iba pang mga bisita. May kanya-kanyang upuan ng mga guest. Doon kami napasama ng mga anak ko sa upuan nila tita, ang mommy ni Jeff. Nahihiya na ako dahil panay papuri ang naririnig ko sa kanila. Hindi naman ako ang ikinasal. Ang ganda-ganda mo talaga ngayon, Iha. Puri sa akin ni tita. Nakakahiya po, tita. Kayo din po, ang ganda niyo po. Balik, napapuri ko sa kanya. Kita niyo, mabait din siya. Kaya gustong-gusto ko siya para kay Jeff. Masayang sabi niya. Lalo naman ako nahiya dahil sobrang bait talaga niya. Nagsimula na kaming kumain at nahihiya ako sa pamilya ni Jeff. Dahil sobra siya kung mag-asikaso sa amin ng mga bata. Sinasaway ko na nga siya pero ayaw niyang makinig. Jeff, kumain ka na dyan. Kaya ko na to. Sabi ko sa kanya. Ako na, kaya ko ito. Bulong niya sa akin. Hinahayaan ko na lang siya dahil wala naman ako magagawa. Nang matapos kaming kumain ay nagsimula na ang kasiyahan. Marami ang nagbigay ng mensahe sa bagong kasal. Sumayaw sila, naghiwa ng cake at madami pang iba. Ito na yung inaabangan ng mga kababaihan. Ang pinaka-highlight ng kasal, ang paghahagis ng bouquet ng bulaklak. Niyaya nila ako pero ayokong pumunta sa harapan kaya nanatili lang ako sa upuan ko. Iha, sumali ka na doon. Sabi sa akin ni tita. Dito na lang po ako, tita. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Pasalamat naman ako dahil hindi na ako pinilit pa. Nang hinagas na ng bride ang bouquet ay naghiyawan na ang lahat. Sobrang excited na ang lahat kung sino ang makakakuha. Pero laking gulat ko nang bigla na lang tumama sa akin ang bulaklak. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Para sa'yo talagang bulaklak, Iha. Tumatawang saad ni tita. Nahiya naman akong bigla. Tumingin ako sa kinaroroonan ni Elle. Masama ang tingin na ipinukol niya sa akin. Halata talagang gusto niya makuha ang bulaklak dahil hinabol pa niya ito. Gusto ko sanang tumawa dahil nagbuka siyang tanga. Kaya lang pinigilan ko nila ang sarili ko. Ang kulit talaga ng pamilya nila Jeff. Hindi sila tumigil sa pang-aasar nila kay Jeff. Ako, dapat si Kuya Jeff ang makakuha ng garter para sila ang sunod. Sabi ng isa niyang pinsan. Umani naman ang tawanan ang sinabi nito. Namula naman ako dahil hiyang-hiya ako. Pakiramdam ko ay inagawan na namin ng moment ang bagong kasal. Tinawag na ang lahat ng mga binatang lalaki na pumunta sa harapan. Ang bilis talaga nitong si Jeff na ito dahil sobrang excited naman ata niya na makuha ang garter. Nakita ko naman na hinihila ng mga kaibigan nila si Miguel. Ayaw yata niyang sumali. Wala naman itong magawa dahil malalaking tao rin ang mga kaibigan niya. Tara na bro, para makapagpakasal ka na. Rinig kong biro ng kaibigan niya. Sagot naman niya dito. Hindi pa pala siya nag-aasawa? Ani ko sa isipan ko. Ano bang pakaalam mo kung hindi pa siya nag-aasawa? Kontra na naman ang isip ko. Pero in fairness, bumabaha talaga ng gwapo dito kasi mula sa pamilya nila Jeff hanggang sa mga kaibigan ni Brian ay masasabi mo na mga pinagpala talaga sila. Dahil ang gugwapo nilang lahat. Wala talagang tapon. Ganoon talaga siguro kapag mayayaman. Hawak na ng groom ang garter at anytime ay pwede na niya itong ihagis sa mga bachelors. Are you ready, boys? Sigaw ng groom. Hindi pareho ang mga sagot nila kaya natawa ang mga tao sa paligid. Nang ihagis na ng groom ang garter ay nagsigawan na lahat pero nagulat din kami dahil sabay na nahawakan ni Jeff at Miguel ang garter. Naging maingay ang paligid at panayhiyawan ang mga kaibigan nila. Pareho silang kulang pero alam ko na may diin ang hawak nila sa garter. Walang may gustong magpatalo.
Nabigla ako nang biglang binitawan ni Miguel ang garter at ipinaubaya na lang niya kay Jeff ang garter. Si Jeff naman ay ang lapad ng ngiti habang palapit sa akin. Ngumiti na lang din ako sa kanya. Sinimulan niyang isuot sa paa ko ang garter at paakyat ng paakyat habang panay ang sabi ng nasa paligid ng higher. Nang lumampas na sa tuhod ko ay tinigil na niya kahit na sumisigaw pa ang nasa paligid ng higher. Pumanta ito sa akin sabay halik sa pisngi ko. Ganda mo, Sonny. Bulong niya sa akin. Umani na naman ang ingay ang ginawa niyang paghalik sa pisngi ko. Tinignan ko siya ng may pagbabanta pero ang loko'y tumawa lang. Nagpatuloy ang kasiyahan. Bigla ko napatingin sa pintuan nang pumasok sa Thea na may ngiti sa labi. Sinalubong ito ni Miguel. Sa Thea naman ay humalik sa pisngi ni Miguel. Ako naman ay umiwas ng tingin. Napaisip akong bigla. Ang loko na to. Kahit kailan talaga'y napakababaero. Buntis na pala sa Thea pero nanlalandi pa sa iba. Mga salitang tangi nasa isipan ko lang. Makahalata din kasi na hindi magkasundo ang dalawa dahil pareho silang masama ang tingin sa isa't isa. Nang nakita ko ni Thea ay nakangiti ito sa akin. Bakit parang may iba sa ngiti nito? Hindi na kagaya ng dati na makahalata mo na ayaw niya sa akin. Ngumingiti ba siya dahil pinaparating niya sa akin na panalo siya? Kung sabagay panalo naman talaga siya. Hindi ko naman maiwasang mag-isip bigla. Siguro, maging masaya na lang ako para sa kanila. Bahala na sa Miguel na mamili dahil pareho namang hindi siya lugi. Ang laki na ng tiyan ni Thea. Siguro ay babae magiging anak niya. Ang blooming kasi niya. Samantalang ako noong nagbuntis sa kambal ay parang bilas ang isda. Kaysa mag-isip ay nakapagkwentuhan na lang ako sa mommy ni Jeff at sa mga pinsan niya. Iniiwasan ko rin na mapatingin sa kabilang mesa dahil naiilang ako sa mga tingin ni Miguel. Kung kanina ay masaya ako dahil nakita ko na sila pero ngayon para namang sinaksak ng ilang libong patalim ang puso ko. Nakikita ko na wala na akong epekto sa kanya, na parang hindi na niya ako kilala. Kitang-kita sa mata niya na masaya siya at dahil siguro iyon sa Jeff na iyon. Nakikita ko na tanggap siya ng pamilya nito dahil lagi nila itong binibiro, hindi katulad ng pamilya ko. Nakakaramdam ako ng inggit dahil nakikita ko na masaya sila at nakikita ko na mahal siya ni Jeff. Habang kinukuhanan sila ng pictures, hindi ko maiwasan na isipin na, I wish that was me. Na ako dapat ang kasama nila. Mali pala ako dahil iniisip ko na hindi niya ako ipagpapalit sa iba dahil sumumpa kami sa isa't isa, na ako lang. Pero bakit ang dali lang sa kanya na ipagpalit ako? Masisisi mo ba siya? Tanong ko sa sarili ko. Gano'n na ba katagal ang 2 taon? Para makahanap na siya kaagad? Siguro, sobra ko siyang nasaktan. Ang mga nasa isipan ko ngayon habang pinagmamasdan ko sila. Ang pamilya ni Jeff ay galing din sa kilalang pamilya pero tanggap nila si Kylie. Hindi katulad ng pamilya ko na sila ang mismong dahilan ng hiwalayan namin. Ito ang paulit-ulit na naiisip ko mula kanina. Nakakaingit talaga sila tingnan. Isa silang buong pamilya. Ang pamilyang pinangarap ko noon. Gustong-gusto ko siya lapitan, hawakan, yakapin at halikan dahil sobrang namimiss ko na siya. Sobrang nangungulila ako sa kanya. Walang araw na hindi ko sila naiisip. Sa lahat ng ginagawa ko ay naaalala ko siya. Masaya ang lahat, maliban sa akin. Kasi nakita ko nga siya pero ang puso ko naman ay sobrang nadurog. Gusto kong umalis sa lugar na iyon pero hindi ko magawa. Are you okay, bro? Tanong sa akin ni Rico. Yeah, bro. I'm totally fine. Sagot ko sa kanya. Kaya mo yan. Hindi pa kasal. Kaya may pag-asa ka pa. Tumatawang bulong niya sa akin. Kahit papaano napangiti naman ako kasi tama naman ang sinabi niya. Kay Kylie napunta ang bouquet kahit hindi siya tumayo ay sa kanya talaga ang diretsyo ng bulaklak. Nang kami na ay ayaw ko sana makisali pa pero mapilit ang mga kaibigan ko. Tara na bro! Sigaw nila sa akin. Kayo na lang bro. I'm fine here. Sagot ko sa kanila. Hindi tayo kompleto kapag wala ka. Sabi ni Paolo. Pero, wala nang pero. Nakangising saad ni Rico. Pinigilan ko ang sarili ko na magmura dahil kung kami lang ay nakatikim na sila sa akin. Katabi ko si Jeff at pareho kami relax lang habang nakatayo. Nagulat ako na may lumipad na lang bigla sa harap ko. Iiwas sana ako na bigla na lang nasagi sa kamay ko kaya hinawakan ko na lang. Laking gulat ko na kasabay ko na garter pala iyon at ang ikinagulat ko ay ang kalahati ay na kay Jeff. Nagkatitigan pa kami at napadiin ang hawak ko sa garter. Pero sa huli bumigay din ako dahil si Kylie. Ang tingin niya ay na kay Jeff lang. Pinaubaya ko na lang kay Jeff ang garter dahil ayoko naman maging kontrabida. Naghiyawan ang nasa paligid ng isuot ni Jeff sa legs ni Kylie ang garter.
Halos umusok ang ilong ko sa selos. Lalo na, pataas ng pataas ang paglagay niya. Hindi ko gusto na may ibang makakakita ng legs niya. Sobrang inis ang nararanasan ko ngayon. Lalo pang nadagdagan ng halikan siya ni Jeff sa pisngi. Gusto ko lumapit at hilahin siyang palayo kay Jeff. Tinapik ako sa balikat ni Rico para iparating na huwag akong gagawa ng kahit na ano. Akin lang siya. Yun ang paulit-ulit na sinasabi ko sa sarili ko. Dahil sa sobrang bad trip ko, inisanlagok ko yung alak ko na nasa baso at nag-walk out ako. Lumabas ako saglit dahil hindi ko nakayanan ang nakikita ko. Nagpalamig ako sa labas. Naghanap din ako ng sigarilyo. Hindi naman ako naninigarilyo pero sa tingin ko'y kailangan ko ngayon. Nang maubos ko ang isang stick ay pumasok ulit ako sa loob. Hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Ilalaban ko na ito ngayon. Masasayang ang 2 taon kong pinaghirapan kung hanggang ngayon hindi ko siya kayang ipaglaban.